Naranasan mo na ba maharang ng sales agent sa mall? Yung napadaan ka lang sa store nila tapos pinipilit ka na kaagad bumili ng cellphone o gadget na meron sila. 'Di ba nakakairita bilang customer? Kaya minsan ako napapaiwas din ako dumaan sa mga cellphone at gadget store sa mall eh. Pipilitin ka tapos hindi naman cellphone yung kailangan mo. Kaya ang topic natin for today ay ano nga ba ang sales funnel? At paano ito makakatulong sa negosyo mo? Siguraduhin na tapusin mo yung 5th tip kasi yun yung makakatulong talaga at kadalasan nakakalimutan nating mga negosyante. Ako nga pala si Angelo Altarejos, isang entrepreneur na may 5 taon ng karanasan sa pagnenegosyo. Ano nga ba ang sales funnel? Ang sales funnel ay naging popular na sa mundo ng negosyo at marketing sa loob na ng maraming taon. Hindi ito isang bagong konsepto. Matagal na tong tsorya at patuloy na nag-e-evolve, lalo ngayon sa panahon na ng internet at marami pang ibang teknolohiya ang dumarating sa atin. Sa paglipas ng panahon, iba't ibang eksperto na sa marketing ang nagdagdag at nagbago ng kanilang konsepto sa sales funnel. May kanya-kanya silang interpretasyon sa kung paano ito gumagana at paano ito gamitin upang mapalakas ang kampanya sa marketing. Sa kasalukuyan, ang sales funnel ay pangkaraniwang konsepto sa mundo ng marketing at patuloy itong nagiging mahalaga sa pagpapatupad ng estratehiya upang mas mapaunlad ang kita ng isang negosyo. So, ibig sabihin lang wala itong fixed na sistema. General idea ito sa theory at sales at may kanya-kanyang variation ang mga marketer sa diskarte nila. Ikaw din, pwede mo rin itong gamitin at lagyan mo ng sariling variation at diskarte. Depende sa nature ng negosyo mo. So, ito ang 5 parte ng general na sales funnel. Unang part, awareness. Ang unang part ay para mabigyan ng kamalayan sa produkto o serbisyo ang potensyal na customer. Hindi agad natin objective dito na mabentahan agad ang customer ng produkto. Bagkus, nais lang natin ipaalam sa kanila na meron tayong tindahan, serbisyo o produkto. For example, sa cellphone store, hindi kaagad natin sila ipupush na bumili sa atin. Ang marketing step lang natin ay ipaalam na meron tayong tindahan sa online o physical store man. Kagaya ng sa mall, sa shopping platforms, sa Facebook page mo, sa commercial store mo dyan, sa kanto, o sa commercial district. Ang mga usual na diskarte lang dito ay pwede tayong mag-post online, magbigay ng flyers, maglagay ng tarpaulin, magpagawa ng billboard, sa mga pampublikong lugar at iba pa. Ang layunin lang ng step na ito ay para maging aware sila na may tindahan tayo at kung anong klaseng tinda o serbisyo ang meron tayo. So, awareness. Okay, so punta naman tayo sa second stage, which is interest. Sa parting ito, kapag naging aware na yung customer na may cellphone o gadget tayo o kung ano man ang binebenta natin, dun ka na maaring mag-share ng mga general information kagaya ng kung ano ba yung mga brand ng phone na binebenta mo, kung ano ba yung klase ng furniture na meron kayo, plastic ba to, wood, metal, at maaari ka na rin mag-share ng kaunting detalye tungkol sa unique selling point nyo. Pwede mo rin i-share yung tagline nyo. Diba? Syempre, tayo mga negosyo, meron tayong tagline. Na sa gayon, maaari mo nang mas mapukaw ang atensyon at interest ng customer. Bago tayo pumunta sa susunod na parte ng sales funnel. So, yung mga halimbawa nito, nabigyan mo na yung flyers, diba? Nakikita na nila kung ano yung mga binibenta nyo, nakikita na nila sa tarpaulin kung ano nakalagay doon ng mga produkto o serbisyo na maaari nilang kuhain sa inyo, maaari na nilang makita sa Facebook page nyo kung ano yung available na mga produkto o serbisyo, maaari ka mag-post ng video at iba pa. So halos magkadugtong lang ang unang part na awareness at ang pangalawang part na interest. Pero mas malalim na ng konti yung second part kasi somehow nade-determine na ng customer na may interest sila doon sa produkto o serbisyo na meron ka. Okay? So punta tayo sa pangatlong parte ng sales funnel. Ang pangatlong parte ay tinatawag na decision. So base sa interest ng customer at awareness nila sa brand o tindahan mo, na andun na sila sa
point kung saan magde-decide na sila kung gusto ba nilang bilhin yung produkto o serbisyo mo. Kaya dito sa parte na to ay pwede ka pang mas magkaroon ng in-depth na discussion or pagpapaliwanag tungkol sa binibenta mong mga produkto. Kunwari, gadgets yung binibenta nyo. Maaari mo nang sabihin yung features, gaano katagal yung battery consumption, ano yung warranty nyo para dun sa cellphone or gadgets na yun, gaano kalinaw yung camera, at kung meron kayong promotion at discount, dito mo na siya perfect na maipapaliwanag sa mga customer mo. Siyempre, di ba tayo bilang mga customer, bilang mga wise consumer, tayo ay naghahanap ng mga promotion at discount at sale, di ba? So bilang ikaw na salesperson ay nandun na yung tamang oportunidad para ibahagi sa kanila yung ganitong mga impormasyon. Doon na sila pupunta sa parte kung saan sila magde-decide kung bibilin ba nila yung produkto o hindi. Okay? So punta tayo sa pang-apat na parte ng sales funnel. Ang ika-apat na parte ng sales funnel ay ang tinatawag nating action. Sa action ng parte ng sales funnel ay nandito na kung saan ifo-fulfill na natin yung order nila. Bibigyan na natin yung produkto na gustong bilhin ng customer. Aalalayan mo na siya para sa detalye, gagawa ka na ng resibo, kukuhain mo na yung informasyon niya para ma-fill up mo yung sales invoice, papaliwanag mo na sa kanya at papafill up mo yung warranty card, at syempre ang pagkuha ng bayad sa customer. Sa parteng ito ay may mga pwede tayong gawin kagaya ng imbitahan sila na mag-sign up sa newsletter natin para updated sila sa mga promotion, vouchers, free shipping, yun na yun sa online. Sa mga physical store ay ginagawa nila ito para sa warranty, at syempre sa mga gadgets may mga app na yan ngayon. Kailangan ma-encourage natin sila na makipag-communicate sa atin once na nagkaroon ng problema ang produkto nila, maipaliwanag natin ng maigi ang warranty. Sa ganung pamamaraan, napaparamdam natin sa kanila na may pakialam tayo sa binili nila sa atin. Hindi pagkatapos lang ng bayad ay kinalimutan na agad. Tandaan natin na ang transaksyon ay hindi lang natatapos sa pagkuha ng bayad ng customer. Makakakuha tayo kagad ng feedback at mapaparamdam natin sa kanila na bumubuo tayo ng relationship at hindi lang basta kuha ng bayad. Ang parte na to ay vital din para sa pagpapanatili ng communication natin sa customer. So diba dito kadalasan nagkakaroon tayo ng pagkukulang mga negosyante. Karamihan sa mga nagnenegosyo, lalo yung mga nagsisimula sa negosyo, once na na-fulfill na nila yung order, para bang tapos na sa kanila yung transaction. Hindi na nila fina-follow up, hindi na sila humingi ng feedback, hindi na nila sinasabi sa customer kung paano ulit makokontak kung sakaling magkaroon ng problema dun sa produkto o serbisyo, at pinapauwi na lang kagad yung customer. So yun ang isa sa pinaka-vital na parte ng ika-apat na part na to, which is action. So punta tayo sa part 5 ng sales funnel natin. Itong ikalimang parte ay ang tinatawag nating retention. So hindi porket tapos na magbayad ng customer, wala na kagad tayo doon. Diba? Naalala natin nung nasa fourth part tayo, kinuha natin yung sales ng customer at iba pang contacts nila, ay doon na tayo pwedeng mahingi ng feedback ulit pagkalipas ng ilang araw, isang linggo, 2 linggo, o depende sa kung saan ang warranty coverage nyo. Sa parte ng retention, ay dito ka na pwede mag-send sa kanila ng newsletter para sa mga voucher, discounts, promotion, free shipping, at iba pang sale na maaaring i-take advantage ng customer mo. Maaari rin na encourage natin sila na magbigay ng review sa page natin, mag-chat lang sa atin kung may iba pa silang kailangan o gusto ulit nila yung produkto. At syempre, kapag may mga ganyang interactions tayo, ay napapanatili natin sila bilang positive brand ambassador, at maaari pa itong yung mga review na yon at feedback ay maaaring magamit natin as social proof sa iba pang customer na hindi pa nakakabili sa atin. Ilang tips lang basta syempre kapag mag-send ka ng newsletter, sale, or voucher o kung ano man, dapat hindi rin nakakairita Huwag tayo maging pushy masyado. Hindi pwede yung ini-spam mo naman yung inbox nila o kaya tinatawagan mo na sila every now and then. Matuto pa rin tayong makiramdam at maging mahinahon lang sa mga customer natin. Dahil ang
mga impormasyon na yan na pinagkatiwala sa atin ay pribadong bagay. Iwasan din natin ilik ito sa mga individual o grupo na may masamang layunin dahil may mga kaukulang batas din para dyan sa mga impormasyon na binigay sa atin ng customer. So sa retention, mas lalo mo pang na-encourage ang customer na makipag-usap sa'yo, magbigay ng feedback. Kasi 'di ba tayo bilang customer, gustong-gusto rin natin na kinakausap tayo no, nagbebenta sa atin. May iba kasing seller na pagkatapos na lang ng transaction, wala na talagang pakialam, wala ka nang maririnig. Kasi kapag ikaw nakikipag-usap ka rin sa customer, doon nila mararamdaman or valuable ang mga customer doon sa negosyo at hindi lang kayo bounded ng transaction. Personal touch pa. At tayo, ang nature nating mga tao ay gustong-gusto nating magkwento ng tungkol sa atin. Basic psychology ng tao ay gustong-gustong mag-share, magkwento. So, ine-encourage natin sila na magkwento rin sa atin. Gaya nga ng mga sinasabi ko sa previous vlogs, yung mga feedback at review na binibigay ng customer ay magagamit mo rin talaga kung saan mo dapat panggalingan pa. Like for example, may mga magsasabi niyan, ay gusto ko sanang umorder dito kaso wala kayong ganito wala kayong ganun So yun, hint na agad yun kung ano yung mga pwede mong idagdag sa produkto mo. Diba? Mas madali na lang mag-isip kasi through feedback ay nakuha mo na yung impormasyon na kailangan mo. Okay, so sana maging malinaw sa ating lahat yun. So yun yung 5 parte ng sales funnel. Pwede mo siyang gawin ng sarili mong diskarte o variation, depende sa nature ng negosyo mo. Pero yung shinare ko lang ay yung general format. Bakit ko ba sinishare to? Kasi ako bilang consumer din, naiirita ako dun sa mga nagbebenta ng gadget sa mall. Pero peace tayo Sorry lang kasi minsan kasi talaga para bang pinepwersa na kasi nila yung mga customer. Kahit dumadaan lang at hindi naman talaga plano bumili sa kanila, minsan umaabot tayo sa punto na nasasagot natin sila which is hindi naman talaga nature natin bilang tao na pumuna ng pumuna. At ayoko rin naman talaga na naninita. Kasi alam ko ginagawa rin nila yung trabaho nila. Pero minsan pag nakukulitan ka talaga, ayun, naabot na. Ang konsepto rin na ito ay para sa mga negosyo na may maayos na produkto at serbisyo na binibigay para makatulong na rin na mas mapatuloy-tuloy ang daloy ng benta. And at the same time, makabuo ng relationship sa customer. So, lagi nating tandaan hindi lang porket may binibenta tayo ay dapat natin kagad ipuwersa rin sa mga customer. So, yun lang muna. Kung nakapulutan mo ng aral ng video na ito, like and comment ka naman dyan. Share mo na rin sa nangangailangan ng mensahe na to para maiwasan din nila maging mapamilit sa customer nila. Tandaan natin na sa negosyo ay hindi lang pera at benta ang goal, kundi ang magkaroon din tayo ng magandang relasyon sa mga customer natin at magbigay ng totoong value. Naniniwala ako na balang araw, tayong mga magaling at maayos na negosyante ay magiging malaki ang ambag di lang sa sarili natin, di lang sa mga empleyado o teammates natin, kundi sa bansa rin mismo. Napatunayan na yan ng mga bansang gaya ng Singapore, Dubai, South Korea. Kaya gawin natin silang magandang halimbawa dito sa landas na tinatahak natin. Balang araw tayong mga magagaling at maayos na negosyante na gumagawa ng tama ay makakapag-ambag din ng malaki sa ating bansa. So sama-sama tayo dyan So bye-bye ka lang sa susunod na episodes. Marami pa tayong tatalakayin na mga magagandang topic na magpapalupit at magpapaganda ng mga negosyo natin. Hindi lang sa pera o benta, kundi para magbigay ng totoong value na magpapasaya sa mga customer natin. Ako nga pala ulit si Angelo Altarejos, isang entrepreneur, negosyante. Maraming salamat sa panonood at kita-kits tayo sa susunod Bye!